if ever no na matutuloy kayo dun sa bago nyong lilipatan mga kapiksi, mas magiging ano ka financially parang abundant, no? Ibig sabihin, mas madagdagan yung kita mo. It's either mas malaki yung sahod mo or madagdagan yung kita mo, ganyan. Baka mas maganda yung benefit doon, baka mas malaki yung kitaan doon. Kung ikaw ay kung ikaw ay magta-transition, let's say for example, from employment to business, magnenegosyo na lang, parang mas lamang yung kikitain mo. Hello guys, hello mga kapiksi, Happy New Year, Happy 2025 sa inyong lahat guys. Ang pamagat ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran para ngayong December to January. Para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Dalawa yung No Moon natin ngayong December. Isa nung December 1 guys, tapos isa naman ngayong December 31. Okay, so ang reading na to ay para ngayong December 31. Tapos yung next na No Moon naman natin ay sa January 29 mga kapisi. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And ito yung ating moon message para sa inyo guys. What do you need to release? Ano yung mga kailangan yung i-let go mga kapiksi? Especially guys, no? Parang tiyempong-tiyempo itong reminder sa ating lahat na babay na tayo sa 2024 and mag-hello na tayo sa 2025. Ano yung mga kailangan yung i-release, i-let go, kalimutan, bitawan, mga kapiksi. So, syempre, yan yung mga negative, no? Anything negative, all things negative, diba? Dapat hindi na natin siya sinasama sa 2025 because hindi naman siya makakatulong sa atin. Guys, no? And kailangan bitbitin natin yung lessons, no, na natutunan natin out of those negative circumstances. Pero wag nyo nang baunin yung pain, yung memories, no, kasi paulit-ulit lang, especially the memories guys, kasi habang nandyan yan sa subconscious mind nyo, it can still be pushed out in your physical reality kahit next year. So, i-let go nyo na, mga kapiksi, start a new life, start a new beginning, diba? And be grateful for the lessons and yeah. So, additional meaning for this card guys, it's safe to let go and move on. Grabe, napakaganda. Again, it is safe to let go and move on. No, okay lang na mag-let go, guys. Okay lang na move on. Okay lang na bitawan natin yung mga tao, bagay, sitwasyon na hindi naman nakakatulong sa atin and bagkos ay nakakasakit lang sa atin. It's okay, mga kapiksi. Additional meanings for this card, move forward with as little resistance as possible. Yung resistance, yun yung mga balakid, guys, no? And kapag mas less yung resistance, mas less yung balakid sa buhay mo, mas magaan, syempre. And mas madali mo ring ma-achieve yung mga bagay na gusto mo, like blessings, pagpapala, kasaganaan, kasiyahan, kapayapaan, di ba? Kaya dapat wag na nating bitbitin yung mga negative, guys. I-let go nyo na yon. For some of you, this is not the time to start new projects, especially kapag clouded pa yung thoughts nyo, mga kapiksi. Ibig sabihin, hindi pa kayo nakakapag-isip ng tama, hindi pa kayo nakakapag-isip ng straight, hindi pa kayo nakakapag-isip ng maayos, no? Huwag nyo muna agad simulan yung mga bagay-bagay. Pakalmahin nyo muna yung isip nyo. Yun yung pinaka-importante, guys. Releasing emotional baggage is recommended now. So, yung mga emotional baggage, guys, yun yung mga negative emotions, galit, anger, hatred, resentment, grudges, yung mga stress, complain, worries, yan. So, kailangan nyo na siyang i-release, i-let go, wag nyo nang practicein yun sa 2025, guys. Say sorry to someone kung kailangan nyo mag-sorry. The same way na kung gusto nating makarinig ng sorry dun sa mga taong nanakit sa atin, it's also right na manghingi din kayo ng sorry dun sa mga taong nasaktan nyo. Okay? Do energetic work such as meditation or yoga. Kung peg nyo lang naman, guys. Kung hindi, okay lang din. And soon, you will see what lies ahead. Kapag nagme-meditate kasi kayo, guys,
mas maliwanag, mas malinaw yung isip nyo, mas kalmado. That's why nire-recommend ko talaga yung pag-meditate guys, kahit once a day lang mga kapiksi. Okay? So, comment down below, Pisces, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong December to January, no moon season. Shuffle natin to guys. Panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong December 1, magbibigay tayo ng 15% discount. Pangalawa, magbibigay din tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa criminal. So pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life guys. Sobrang ganda. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount until December 31. Kaya i-avail nyo na mga kapiksi. So, Pisces, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. For some of you, meron ditong presence ng fire sign, fire element. Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you, pwedeng may fire element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another fire sign, mga kapiksi. So, dito, unahin natin yung negative mga kapiksi, no? Meron ditong nagkakalamigan, nagkakaroon ng conflict, no? Sa relasyon ito mga kapiksi, strong earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo, pwedeng nagkakaroon kayo ng conflict sa pera ng iyong partner o specific person guys. Kung kayo ay may karelasyon, parang ang nagiging issue ng conflict nyo is pera. Nagkakaroon kayo ng problema sa pera or baka nagkakaroon kayo ng conflict, nagkakaroon kayo ng pagtatalo like sa budget or sa mga gastusin siguro mga kapiksi. So that's something na dapat pinag-uusapan nyo kasi pera lang yan. Kapag mas madaling solusyonan yung problema sa pera kaysa sa problema sa relasyon, di ba? Huwag nyo nang idamay na masira pa yung relasyon nyo dahil lang sa usaping pera mga kapiksi. So isettle nyo ng maayos, mag-usap kayo ng maayos kung paano nyo babudgetin or aayusin yung mga kaperahan nyo guys. Pero nakikita natin na magkakaroon din dito ng parang forgiveness, no? Para magkakaroon din kayo ng magandang communication and magandang pag-uusap para maayos itong mga issues nyo sa pera mga kapiksi. Ang kailangan lang talaga is kalmadong isipan para sa pakikipag-usap ng maayos. Wag yung puro away guys. Wag, kasi minsan ang parang ang resort na lang palagi makipag-away sa jowa. Hindi naman nare-resolve ng pag-aaway yung mga issues, no? Kapag nakipag-away kayo, lalo yung gulo. Kaya iwasan nyo makipag-away mga kapiksi. Okay? And on the good side naman, guys, yung iba sa nyo naghahanap ng bagong mapagkakakitaan. Naghahanap kayo ng bagong source of income. Pwedeng yung iba sa nyo is maghahanap ng bagong trabaho or lilipat ng trabaho na parang it's either yun yung dream job nyo or yun talaga yung gusto nyong gawin. So let's say for example, nasa company A ka ngayon, gusto mo lumipat ng company B kasi yung company B, yun talaga yung dream company mo, o kaya baka dati walang opening doon, kaya nagpasok ka muna sa company A pero ngayon may opening na sa company B, so gusto mo siyang i-push guys. Okay, so parang naghahanap ka ng greener pasture, naghahanap ka ng growth, no? Hindi lang dahil sa malaki yung sweldo or worth, pero naghahanap ka talaga ng change, no? Gusto mo ng bago, gusto mo ng bagong environment, bagong mapagkakataan, pwedeng bagong experience din or bagong sahod din, ganyan. So hindi naman yan
magiging mahirap para sa inyong mga kapiksi. Kasi parang matagal nyo na talaga siyang hinahanap and nandun yung pagkakataon ngayon para tuparin mo yung gusto mo na yan. So, i-push mo lang kung saan ka masaya, Pisces. Sundin mo. Alright? Very stable naman yung iyong source of income. Meron naman, so very stable yung source of income, mga kapiksi. And if ever na matutuloy kayo dun sa bago nyong lilipatan, mga kapiksi, mas magiging financially parang abundant, ibig sabihin mas madagdagan yung kita mo. It's either mas malaki yung sahod mo or madagdagan yung kita mo, ganyan. Baka mas maganda yung benefit doon, baka mas malaki yung kitaan doon kung ikaw ay kung ikaw ay magta-transition, let's say for example from employment to business, magnenegosyo na lang, parang mas lamang yung kikitain mo, nagets nyo ba? Mas malaki yung matitake home mo kaysa nung nagtatrabaho ka, yung mga ganun. But then again, syempre sa simula, hindi mo naman agad-agad mararamdaman yung epekto niyan. Pero kapag ka nagtagal-tagal ka na dyan sa larangan na yan, dun mo na mararamdaman yung effect, mga kapiksi. And again, dun sa relationship, sabi ko nga, sa mga magkakaroon ng conflict, magiging maayos din yung relationship nyo, mga kapiksi, basta makipag-usap kayo ng maayos. So, magiging harmonious din yung relationship nyo dun sa person nyo. Again, basta makipag-usap ng kalmado, ng maayos, it will be resolved yung mga conflicts nyo, guys. Okay? So, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Magkakabati kami ng person ko, reconciliation, itong mga financial gains na to, magagandang pagbabago, magagandang changes sa kaperahan, magandang change sa kitaan, magandang change sa trabaho, sa negosyo, or whatever, mga kapiksi. I-mind nyo na lahat yan sa comment section and comment down below, guys, if nakaresonate kayo. Okay? So, Happy New Year sa inyong lahat, guys. Comment down below sa mga nakaresonate. Ito yung ating 2025 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.